Good morning, my dear brothers and sisters. First of all, may I request all the fathers who are inside to please stand. And let us give them a warm round of applause. Happy Father's Day. Okay, you may be seated. Sana po maging matino kayo katulad ni San Jose, ha? Maging mabait. Alam ko naman mga mababait kayo sa picture. My dear brothers and sisters, the Lord in the gospel today asks us to do two things. Number one is to plant. To plant. To plant seeds. Let us do our part. Let us perform our duties. Let us not just rely on prayer and do nothing. The Lord wants us to do our job by planting. Yan ang kuminsan ng problema ng marami sa atin. Gusto nating umasenso sa buhay. Gusto nating umangat. Gusto nating makapasa sa board exam. Pero wala naman tayong ginagawa. Many times, after the Mass, during the blessing of holy water, students would come to me bringing their folders containing pencils, papers, calculators, and I know already they want to be blessed but because there is a coming board exam or bar exam. And then I almost always tell them or ask them, did you review? And they will smile. Opo, nag-review naman po kami. Good. Kasi baka mamaya inaasa nyo lang lahat sa Panginoon. Magpapabless kayo sa akin. Pag hindi kayo nakapasa, ako pa sisisihin nyo. No? Hindi. Dapat mag-review ka rin. Magtanim ka rin. Magtrabaho ka rin. Kahit ang magtanim ay hindi biro. You know, much of the fruits that we enjoy today are fruits of the trees that were planted by someone else many years ago. Let us plant. Sabi nga natin sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi yung magdarasal, magnunubena, lalakad ng paluhod, inaasa ang lahat sa Diyos. Hindi. Kinakailangan gawin din natin ang ating bahagi. Gawin din natin ang ating papel. Let us plant. Even small acts of kindness. Even small seeds. Do not think immediately of grander things. Gusto big time kaagad. One of the lessons of the parables, of the two parables, is this. Many times, great things begin from small ones. Di ba ganun ang kwento ni Henry C? Ang dami-dami mga yung SM. Pero saan siya nagsimula? Doon, sa Carriedo, sa isang maliit na store. Doon lang siya nagsimula. Sa maliit. Pero nagsimula siya. Nagtanim siya. At ngayon, nakikita ng kanyang pamilya ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Maraming ganyang kwento. Nagsimula sa maliit, pero unti-unting lumago. Ang importante ay magsimula. Ang importante, magtanim. And so, my dear brothers and sisters, that is the first thing that God or the Lord would like us to do. To plant. To plant. To do our part. The second thing is this. The Lord wants us to trust in God. To trust in God. Hindi lamang magtanim, kundi matapos na magtanim, magtiwala sa Diyos.
Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep. Matutulog. Gigising. Day in, day out. Hindi niya binabantayan yung binhi. Hindi niya binabantayan yung lupa. Binubungkal niya ang lupa. Dinidiligan ang lupa. Pero hindi siya nagbabantay doon. Kundi inaasa niya na ang kanyang pagsusumikap ay babasbasan ng Diyos. Let us trust in God. You have done your part. You have reviewed. You have exerted all the efforts. Let God do His job. Let God do the rest. Huwag nating utusan ng Diyos. Bahala ang Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. So plant, but trust in the Lord. And part of trusting is waiting. Part of trusting is waiting. Because everything will happen at the right time. Ang lahat mangyayari sa takdang panahon. Ang lahat ay mangyayari sa panahong itinakda ng Diyos. May sarili siyang timetable. Alam niya kung kailan dapat ibigay. Alam niya kung kailan dapat magbunga. Huwag tayong susuko. Kung wala ka pang girlfriend ngayon, maghintay ka lang. Malay mo, baka hindi pa pinapanganak. Di ba? Uso naman ganyan di ba? Ngayon, no? Yung girlfriend, parang 60 o 50 anyos ang kanilang agwat, no? Malay mo, wala kang girlfriend ngayon kasi nasa sinapupunan pa, no? Just wait. Ipapanganak din yan. Bantayan mo na lang, baka mapunta pa sa iba. You know, I have a confession to make. I have been priest for 39 years. And I have preached for so many times. Sometimes, I have to admit, I get discouraged. Kasi sabi ko, ang dami-dami ko ng sermon, ang dami-dami ko ng homiling ibinigay, pero parang walang nangyayari. Parang walang nagbabago. Parang ang mga tao hindi naman nakikinig at ganun pa rin ang takbo ng buhay. Pero itong ebanghelyong ito, ipinapaalaala sa akin, Rolly, ginawa mo na ang trabaho mo. Naghomili ka na. Hayaan mo namang gawin ko ang trabaho ko. Yan ang gustong sabihin ng Diyos sa akin. It is no longer your work. You have done your job. Allow me to do my job. And you know, sometimes, things do not look good at the beginning. But relax. God is in charge. Magtanim. Magtiwala. Ang lahat ay mauuwi sa mabuti. Amen.